Hello mga kahabi! Welcome back sa aking channel. Welcome back to my aviary. Kamusta kayo? So today mga kahabi, umpisahan natin yung mga content natin from very easy or very basic content. Ang nakaraang video, pinag-usapan natin ay yung mga common mistakes na nakikita ko nagagawa ng mga newbie. Minsan kahit hindi newbie, basta mga common mistakes, no? So diniscuss natin yun. So today mga kahabi, naisip ko i-share tong topic na to para din para masagot na yung mga PM, kasi marami nagpi-PM pa paano ba daw gagamutin yung ibon, no? Paano daw gamot sa ibong nagtatae, paano daw gamot sa ibong ganito ganyan. So in a way parang minsan napipili ko para hindi nakahabi parang kadoktor na. No, so hindi una sa lahat, hindi po ako mga kahabi, hindi po ako doktor, hindi po ako veterinaryo. No, ang mga sakit po ng ibon na nangyayari ay usual naman po, no, nangyayari sa kanila, nangyayari na rin sa iba. Tapos which is nangyayari na rin sa akin. Tapos nagkataon lang, so happens mga kahabi na yung mga nangyayari na yun ay nabigyan na rin ako ng advice or meron na rin akong experience doon, nangyayari na sa akin before. Nagtanong na rin ako sa mga veteranong mag-iibon, nabigyan nila ako ng advice, no? So happens na yung pag nagtatanong sila sa akin, inaano ko lang, nire-relay ko lang yung mga information na nalaman ko from others. Nag-share lang ako. So hindi ko kiniklaim na dalubhasa ako o professional na tungkol sa mga ibon o mga veterinaryo sa hayop paggagamot. So di po ako ganun mga kahabi. Wala po akong ganung credential. So minsan kasi naisip ko, ano ba yung pinakamagandang advice na pwede kong i-share sa mga kahabi natin. Tapos naalala niyo yung lagi sinasabi, prevention is better than cure. Kasi minsan late mo na nalaman yung sakit ng ibon, late mo na nalaman na may diferensya sa kanya, meron sa kanyang problema, meron siyang sakit. Kaya kahit na solve, nabigyan mo siya ng gamot o karampatang lunas, hindi na rin nag-survive yung ibon kasi too late na, hindi na na-notice agad. So naisip ko mga kabi, share dito kung ano yung mga signs to look for, signs to look for para malaman kung merong early signs of sickness or kung nag-uumpisa na magkasakit o nag-uumpisa na yung sakit ng ibon natin. So number one mga kahabing, tinitingnan ko, kasi ako yun yung una kong pinapansin. Pag nagpakain ako mga kahabi, siyempre magpapakain ka, di ba? Kukunin mo yung kainan, papalitan mo ng mga bagong pagkain, di ba? Pagbalik mo, especially sa mga kahabi, especially sa nasa flight, napapansin ko. Pag nilagay mo yung pagkain nila mga kahabi, hindi sila eager na bumaba agad para kumain, no? Pero yung mga kasama nila, makita mo talagang nagmamadali, talagang kain ka lang. Pagkalapag mo ng pagkain nila, pagkaalis na pagkalayo mo, kakain na agad sila. Pansin ko yung mga ibon na may sakit, parang hindi sila nakikigulo. Tapos na-observe ko na kaya ganoon kasi minsan pag kumakain sila, 'di ba? Nagdidikit sila pag kunwari kumakain sila, nagdidikit sila. Minsan nag-aangilan, nagtutukaan. Ginagawa yun ng mga may sakit na ibon. Napansin ko lang, hindi ko sabing truth. Observation ko lang. Hindi sila sumasabay kumain para hindi nila kailangang makipag-compete. Hindi nila kailangang makipag-compete doon sa pagkain. Ang gagawin lang nila, antayin nilang na kumonti yung kumakain. No? Tapos, kung kailan medyo konti na, doon na sila kakain. O kaya minsan, doon sila sa dulong part, yung wala masyadong ibon na katabi. Ganon. So, yun yung mga early signs na malalaman mo na parang may problema yung ibon. Yun yung napapansin ko. Hindi sila sumasabay kumain. No? Kahit bagong lagay ka na ng pagkain sa kanila, hindi sila bumaba ka agad. Naka-perch lang sila doon, nag-aantay. Ganon. No? Isa pang sign mga kahabi, ito yung napanood ko to. Bukod sa napanood ko, nalaman ko, so marami akong napagkuhanan nitong information na to, na yung ibon mga kahabi, malalaman mo may sakit kapag yung pinapalaki nila yung katawan nila. Kasi kapag ang ibon relax, makikita mo parang ganito.
Nakita mong ibon mga yung tindig niya, natural lang. Ano, yung leeg hindi naka-flex, hindi pinipilit magpalaki ng katawan, hindi siya naka-puff. Ayan. So kapag yung ibon mga kahabi may sakit or may something sa kanya, para pinipilit niya magmukhang ito, papata ko sa inyo, meron akong footage. Ayan. Parang pinipilit niyang pagmumukhang malaki yung katawan niya. No, nalaman ko mga kahabi, kaya nila ginagawa yan kasi pinagmumukha nila para hindi sila mabully sa cage ng mga kapwa nila ibon, hindi sila mabubuli, no? So, nalaman ko na yun na ginagawa nila yun sa lahat para kasi may na-observe ako sa mga parakeet, do medyo sweet ang mga parakeet, no? Sa African lovebirds hindi ko napansin itong ano na to eh. Yung doon sa African lovebirds din, nagpapakita rin silang parang malaki sila, parang kasi pag relax yung ibon, yung leg nila, makita mo parang relax agad. Pero pag yung may sakit sila, nakaganon sila. Para pinipilit nilang i-flex yung katawan nila. Ganon. So napansin ko yung mga parakeet, pag nakita nila na may sakit, kaya meron kang ibon na may sakit, nakagilid lang, minsan binubuli siya, tinatry siyang puntahan, tutukat-tukain siya pa isa-isa. Hanggang sa napansin na ng lahat na, uy, may something dito, tara, pagtulungan natin. Pagtutulungan nila yun ngayon mga kabi, aawayin nila. Minsan nga makita ka pag mayroong namatay, patay na ibon dahil sa sakit, makita mo yung katawan nila, parang, bakit ganito to? Parang yung katawan niya hindi lang sa namatay sa sakit, parang ang daming kagat. Dapat parang inuya yung katawan niya, parang ganon. Medyo morbid mga kabi, sorry, pero kasi observation ko nang nakikita ko sa aviary ko dati pa. No? Lalo nung kasagsagan nung ang dami kong kids noon. So mga kabi, ang defense mechanism nila yon. Defense mechanism nila yung pag mukhang malaki yung katawan nila para hindi sila mabuli, no? Parang inaano nila. Nire-reverse psychology nila or binabluff nila yung mga kasama nila sa cage para hindi sila bulihin. Ganon ang napapansin ko. Medyo mainit dito sa ABR. Wala kasing hangin. So mga kabi, isa pang mga napansin ko na dapat nyong tignan. Observe nyo yung cage, mga kahabi, tignan nyo yung dumi. Tignan nyo sa poop tray. O kaya tignan nyo yung puwet ng ibon, no? Kapag makita nyo na parang mamasa-masa, dapat kasi ang mga kahabi, ang mga ibon, kahit mahaba, maraming balahibo yan sa puwetan, pag dumumi sila mga kahabi, dapat yung balahibo nila, pag dudumi na sila, yung puwerta nila, dapat yung mga balahibo, lalayo yun eh. Para yung dumi nila hindi sasahid sa balahibo, malinis pa rin dapat yung puwet nila mga kahabi, malinis pa rin yung puwet nila kapag dumumi sila, yung balahibo nung sa may bandang puwetan nila, hindi yun madudumihan. Pero yung mga may sakit mga kahabi, normally mga ibon na may sakit, mamasa-masa yung dumi. So makikita mo na yung puwetan ng ibon, nakita mo parang madumi to parang basa So isa na rin sa inyo mga kahabi na may sakit yung ibon. So better watch out for those signs, no? So sa mga kahabi, isa pa, minsan, kasi advocate kasi ako mga kahabi ng huwag masyadong panggigilan yung ibon, huwag panayang huli, panayang hawak. Ayoko kasi hindi ako nagpo-promote ng gano'n kasi alam ko na yung mga ibon, kahit sabihin mong pet sila, ayaw nilang hinahawakan sila, di ba? Sinuha mo, di ba? Ayaw nilang hinahawakan sila, unless siguro yung mga hinand-fed, okay, mga sobrang amo talaga. Pero in general, ayaw nila nung hinahawakan sila lagi, di ba? Pero minsan mga kabi, try nyo kahit mga once a week, no? Kapag meron kayong ibon na parang sinususpetsahan ninyo na parang may sakit, hulihin ninyo. Ikahuli ninyo mga kabi, try nyo hawakan, kapain nyo. Yung mga ibon na may sakit, namamahayat yun mga kabi. Try nyo tingnan yung pag yung ramdam mo yung spine dun sa dibdib, yung pinakaparang palakol nga kung tawagin. Na pag yun ramdam mo kapang-kapa mo agad yung pinaka buto, no, sa may dibdib ng ibon, sa may papuntang tiyan, no? Ano yun mga kabi? Sign ng bad sign, no? Siyempre, pinapakain mo yung ibon mo, ini-expect mo na yung ibon mo maganda yung sukat. Hindi
hindi man sobrang taba, at least hindi mapayat. Pero pag yun nga, pag tinatry mo silang hulihin, no? Isa pa, pag tinatry mong hulihin kasi hindi masyadong lumaban, na usually naman ay pag ginawa ka, pag tinatry mong hulihin, talagang nagkukumawag, talagang na-try na ayaw talaga magpahuli. Yun, pag naman napakadaling hulihin na hindi naman dapat, madaling hulihin yung ibon, tapos sobrang payat, sign na yun mga kabi na may sakit yung ibon. So di sa video na to mga kabi, hindi ako mag-a-advise ng hindi ako mag-a-advise ng gamot, no? Kasi ayoko munang, let's save that for a different matter. Let's save that for a different video or content. Kasi gusto kong pagtuunan ng gusto kong bigyan ng gusto kong seryosohin yung topic na yun bago kong gawin, no? Kasi medyo maselan yun kasi hindi naman ako veteran, hindi naman ako vet, hindi naman ako veterinaryo, no? Hindi ko rin kiniklaim na dalubhasa ako at ako'y mahusay. Talagang nagawa ko lang mga kabi to experience, kung ano yung mga na-experience ko dito, nire-relay ko lang sa inyo, sineshare ko, yun lang. So I guess mga kabi, no, watch out, no, yung mga signs na dapat nating tignan, dapat nating i-look for pag meron tayong ino-observe ng mga ibon. So everyday papakain ka, observe mo yung ibon mo, lahat ng mga signs na sinabi ko. Marami pang ibang signs, no, hindi ko na lang na-experience siguro yung iba, kaya hindi ko ma-share dito. So mga kabi, kung meron kayong mga iba pang gustong i-share na hindi ko nasabi, per experience ninyo, knowledge ninyo, share nyo yan mga kabi, comment nyo below, tapos ipipin natin, tapos mga kabi, basa-basa kayo sa mga comment below. No, so I guess yun lang mga kabi. Sa mga susunod na video, gagawa natin ng mga separate content, yung mga gamot and advice, no? Meron akong few na alam ng mga gamot for a certain sakit. Pero mga kabi, on top of my mind, so sige, magbibigay na ako ng clue. Yung Orlax egg food, it does wonder mga kabi, no? It does wonder. Pareho yung sa Salmostop, saka yung 5-in-1 mix ng German yung may gawa eh. So yun, ito yun sa Shopee mga kabi, meron na. So susunod na content ng mga kabi, susunod na video na yung mga more specific, more illness specific, tapos medicine specific. So I guess yun lang mga kabi, no? Kung nagustuhan niyo itong video na to, please hit that like button mga kabi. Share this video. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe. Comment down below kung may gusto kayong i-share, itanong, kung mayroon kayong gusto i-suggest na content sa mga susunod. No, comment nyo lang yan mga kabi, at magkita-kita tayo sa mga susunod pang vlog. So yung shoutout, wala sa akin yung listahan eh. Nakalimutan ko, no? Quick lang kasi pag nakaisip ako mag-vlog, vlog lang agad. Lalo pag ganito, very spontaneous lang. So bawi ako sa susunod na video mga kabi, doon yung mga shoutouts. So ipunin muna natin. So again, lagi ko sinasabi mga kabi, ingat lagi. God bless and happy bird keeping.